Nako, isa to guys sa pinakamabigat na ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Na voice record ho siya. Nakunan ho via voice recording na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nagbabantang patayin lahat ho ng mga pastoral na lalabas dito sa Kingdom of Jesus Christ na kanyang pinamumunuan. Kapag pumasok ka pala dito guys, sa Kingdom of Jesus Christ, you have zero chances para lumabas. Kasi lahat ho ng mga confidential secrets na nalalaman mo, bawal ho isiwalat outside. So, instead na lumabas ka, hindi ka pwedeng lumabas kasi baka malay mo, maging pasmado yung bibig mo at maikwento mo lahat ng mga eksenang ganap sa loob ng KOJC. Ang gagawin sa'yo, ipinapategi ka pala. At saka guys, sinabi din ni Pastor Apollo Kibuloy na bawal ma-inlove ang mga pastoral sa mga lalaki. Dapat siya lang. Kapag nakikita siya, dapat sabik na sabik ka. Talaga nga namang magbuburekat ka kaagad kapag nakita mo si Pastor Apollo Kibuloy. So, ipanood natin sa inyo guys yung voice record. So, isa din to sa testimony ng mga ni Senator Risa Ontiveros na naglabas. So ngayon, ipanood natin sa inyo guys. 15 minutes to, pero sana pagtiyagaan nyo kasi talagang may laman itong nilabas ni Ate Girl na voice record dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So bago pala natin guys i-play, sa mga hindi nakakaalam guys, ang hearing ho ni Kibuloy ay ngayong January 23, 2024. Sasama kaya dito si Robin Hood Padilla. Anyway, ito na nga guys, i-play ko na sa inyo. Yan. Ito, i-play ko uli, no? Itong recording na si Mang Kanor was again threatening the people or any pastoral na lalabas. Kasi, ganon ang ginagawa niya even now after the last live stream nag-viral. They are threatening the victims. So kung ano man ang mangyayari kay BP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan ko, mga workers na nasa labas na yung iba hindi mapigilan, nagsasalita, pero yung iba hindi man nagsasalita but they are sympathizer to us. No? Kung may isa sa kanila na masasaktan, wala pong ibang may kasalanan kundi itong demonyo na to. No. Kaya let's hold them accountable, you guys. So gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's victims, yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, no, na nandito na lumalaban, kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. So, gusto kong i-play ulit to. At kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat. Okay, let's play. Ang magandang sa inyo, wala ka magdutog niya. Ikaw, panik, na number 1 siya. Pag nilapas niya, malawin. Asin kang ulay ko paluod, pinagi sa luha ko tulog kasi. Nabingwit na sa tanas ko yun. Okay. Now let's digest that, no? So ang sabi niya dito, sabi niya kanina, kung lalabas daw
kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya nyo, kapatid nyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Napakita sila sa inyo sa internet, malipayin sila, no? Ngayon, napakita po man sila niya, malipayin sila. Eh, hindi sila malipayin. Kanto sila, Now, he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. O, tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na yung mga biktima niya, no, mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay, and they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, wag daw gumaya. Oh, kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. Oh, ngayon, pakinggan natin ulit. sabi doon, tapos na po sa inyo. Pabayaro po sila kanan. Kay nai, Oh, sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat. Oh, ano pa? naiutang sila sa ministry ako. Naiutang sila sa kingdom. Ubayad. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mangkanor. Oh, yun ang sabi niya. Kasi namatali mag-ubay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta natakot. Oh, sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all. Sabi niya. Takot sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Ika Oh, when the opportunity present itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? Oh, pagpatuloy natin. ang pastoral na naigo na tapat sa kuha. Kaya pa din yun. Hindi man yan po mapasakitan, membro na. O sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me. They think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences because hindi ako masasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member, walang value. Mga pastoral lang ang valuable. Oh, sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member lang daw or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi yun yung kanyang mga mga asset when it comes to the darkness of the night. Oh, ganun yun. Kasi kung ang lalaki niya, nakik-sex ka na sa niya. Yatag mo na yung pag-uli mo sa niya. Kung I love you ka. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo na daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw. Sabi niya. Kaya, kasalanan daw yun kasi yung mga pastoral para lang sa kanya.
Again ha, pagpatuloy natin. Yatag mo yung pagbuli ko sa iyo. Dapat, pagbuli ko sa iyo, yatag na kung duman ako sa iyo, i-try ko mo. Driver, i-try ko mo. Kasi akong wato. Dapat ko, para mabawi ako doon kasi akong wato. Ikaw, ubang driver, pagpunta ka. Siguro, Oh, sabi niya, mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo. Ang driver na naging involved sa'yo at ikaw na pastoral. tulong na ako makakain ko. Dito pa ako makabawi sa I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya. Oo. Huwag ka ako Muslim, kung may ako feeling. Hindi ko patali. And he said that even the Muslim daw, they have honor killing. They even offer their women to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. Ganun daw yun sa yung mga Muslim daw. Oh, imagine. Wala din yung listed. Hindi mo mamamatay. Pero yung totoo, pwede mo matalikod. Kailangan kayo gusto niyo matalikod. Sunod daw yung PA. He said, do you think you can turn your back from the ministry even if you want to? You cannot. Because even you join the NPA, the New People's Army, pagka nakapasok ka daw, hindi ka daw pwedeng lumabas doon na hindi ka mamamatay. Ganun din daw ang kanyang paglilingkod. Bisa ka, bure ka lang, sunod ka ng PA. Pagka nakalitsyon na kang kapila sa inahan, di ka nakagawas. Pag gawas ka, mukulong ka, pagtsin ka. Sunod mong bagya, sunod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasunod ka diya sa ilang CIA, ipasunod ka sa ilang FBI. Sabi niya, even the government daw in the US, once you enter sa CIA and FBI daw, pagka lumabas ka, papatayin ka daw. Hello? Saan kaya niya galing yung theory na yan? Oh, gawa-gawa. May sayad talaga tong matandang to. Ipasunod ka sa ilang NSA. Nakabalong na ka sa mga confidential niya. Tapos kalit mo, talikod ka, di ka bukurot. Inanya nga ang commitment na ako sa inyo. Wala na yung makatalik. Sabi niya, kasi daw, pag alam niyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam niyo ang confidential na mga bagay, hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka, kasi alam mo na ang mga confidential. Oh. Likod sa inyo. Wala rin makatalikod sa inyo. Wala rin pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor, Wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo, sa mga pastoral. Oh. Kasi pag tumalikod kayo, mo, papatayin kayo. sa inyo. Patay din mo dito. May hahabol daw. I-implement. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. He is going to implement that, sabi niya. Unang-unaan ninyo na ba? Pagkalaluman ninyo ang pangunang ninyo sa ministry na ako. Kaya sabi niya, think it through. Isipin niyo, bigyan niyo ng bigat ang aking ministry dahil alam niyo na ang aking mga sikreto, kaya wag na kayong lumabas. Nilya mo, ikaw pa rin, ay nahantar rin, ay isuon ka. Kato yung suon mo. Pag ilan, mo isuon sa luwas. Kung doon natin, ulit din na na. Hindi na kalalo mong kumit. Oh, sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas.
Pati yung nanay ni Stephanie, nakasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine? Nagtato dire. Kung nag-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa dire. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako dire mo yung ano. Hindi mo pwede yung tumag dire sa gusto ninyo, hindi na gusto. Oh, sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangang sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. At kung ano man ang inyong kagustuhan ay hindi niyo pwedeng gawin. Sa kanya lang. Uy, yung kumapit na kanipal, nagputang sa tanas dire ba? Naibugwa ng mga muros, ng mga Muslims. Na yung mga babae sila magpaprostitute sa ilang mga wahyo. Oh, sabi niya, envy daw siya sa mga Muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pangtanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya. Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din. Magiging happy kapag nakita siya, bibikaka na. Ganun ibig sabihin nun. Para mawala ang stress. Para mawala daw ang stress niya. Yung weakness sa lalaki, ilabay din na kaya hindi na kabubutol sa mahal. Kaya hindi mo na mo pastoral para sa anak lang mo. Kaya kung ikaw daw, kayo daw mga pastoral, yung mga weakness daw ninyo sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, weakness mo na yan. O, kailangan mo daw yan itapon. Kasi kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. O, ganon ang ibig sabihin niya. No. Ganun yun guys. So, gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi that is real. Sinabi niya yan at hindi imposibleng gagawin niya kasi ginawa niya na yan multiple times. And now that we have this case going at marami ang mga pastoral na nasa labas, pag may isa sa kanila na nasasaktan o masasaktan, kahit the tip of their hair, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mang Kanor. It's very obvious. Kaya let's hold him accountable, you guys. We need your help. We need your cooperation. We need to do this together. Because if you guys don't have our support, we cannot function. Maawa po kayo sa mga biktima. Talaga nga namang kita nyo guys, ang pagiging disappointed son of God ni Pastor Apollo Kibuloy. Hoping sana na itong recording na to na i-take kay Pastor Kibs ay maggamit ho sa Senado para malakas ho ang laban sa kanya. So, hoping din na justice will be served, na nanawagan ako na sana samahan natin si ate sa laban na ito. Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit tayo sa ating panibagong video.